pray. Yes, O Lord, we thank you, O God, for this beautiful afternoon that you have given to each one of us, O Lord, to come before your presence, to lay our everything before you, Lord, even our lives, O God. And Lord, as we sit at your feet, teach us your ways, O God. Purify our hearts, purify our lives, Lord, so that we can give you the glory and we can be worthy of the great things that you are going to do in our lives, O God. Father, we thank you. Just hide me behind your cross, Lord, and just use me as your instrument, O God. I do not have any ability to save. I do not have any ability, Lord, to give the blessings or to favor your children or para kung magpagaling, Panginoon, or gumawa ng milagro. Pero Lord, salamat dahil ikaw na nasa aming kalagitnaan, na siya naming sinasamba at pinapapurihan, ay kayang-kayang gumawa ng milagro sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, let's all be seated in the presence of the Lord. At tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. As I'm meditating of the lyrics of the song, ang ganda. Sabi niya, di ba, amazing God, amazing are your ways. You left your throne in heaven. You see, God left His throne. Jesus left His throne. Jesus is God from the beginning of time. Di ba? Ang Panginoong Yesu Cristo ay Diyos. Nasa trono siya ng Panginoon sa langit. But He left His throne, He left His crown para lang magkaroon ng koronang tinik dito sa mundong ito in order for each and every one of us to have that eternal life. Amen? And so God is so amazing that He deserves our amazing praise and worship unto the Lord also. Amen? Kaya yan, lagi natin sinasabi that we need to give God our best. It's because God is amazingly wonderful. God is doing so many amazing things in our life. Amen? Yan. So, during the testimony, dapat nagaganap tayo na sabihin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? And so, our lesson, ang pag-aaralan po natin sa hapong ito, ay tignan natin yung Psalms 103 verse 1. What can we learn from this verse? Ano po ang sinasabi niya? Sa Psalms 103 verse 1 in New King James Version. Ano ang sabi ni John? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. This is the word of God. And makikita natin dito that the psalmist, okay, yung sumulat nito, he is pushing himself to bless the Lord, to praise and worship God. Kaya sabi niya, bless the Lord, O my soul. Magpuri ka, ikaw na katawan, ikaw na sarili ko, ikaw na templo ng Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon. And all that is within me, bless His holy name. Lahat ng nasa atin, lahat ng nakapaloob sa atin, lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon. And that includes our very own life. Amen? Wala pong saysayang patay po tayo kung wala yung buhay na ibinigay ng Panginoon. Amen? Yung hininga natin sa ating ginagamit ngayon ay pinagkaloob po yan ng ating Panginoon. And that is not a right. It is a privilege na tayo po ay mabuhay. Anytime pwedeng bawiin ng ating Panginoon ang ating mga hininga. Pero ano ang gagawin natin habang tayo ay may hininga? To push ourselves to really bless the Lord. Kaya ito din yung gawin natin. Kagaya ng psalmist na ito, sabi niya, bless the Lord, O my soul. Ikaw, nakaluluwa ko, magpuri ka sa Panginoon. Lahat ng nasa iyo, bigyan mo ng papuri ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. That's why, ito ang bilin ng Panginoon sa atin. God wants us to worship the Lord. God created us to give Him the glory, to give Him the worship. So how are we going to bless the Lord? Ano? Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ngayong hapon ito is Blessing the Holy Name of God. So how are we going to bless the Lord? How are we going to make our everything bless our living God, the Holy God whom we are serving? Kasi ang dali natin magbasa ng Bible ang daling basahin ang persikulo, pero ang hirap gawin. Amen? Pero ang napakaganda dito, God is teaching us yung mga bagay na gusto niya, yung nakakaaya sa Kanya, yung standard ng ating Panginoon.
Kaya we praise the Lord for His Word dahil nandito ang salita ng Panginoon para turuan tayo kung paano talaga tayo magpupuri sa ating Panginoon. So how are we going to bless the Lord? How are we going to bless the holy name of God? Of course, by managing all that is within us. Amen? Kailangan there is proper management. Kung ano ang nasa loob natin, kasi sabi ng binabasa natin, all that is within me, bless His holy name. Lahat ng nasa atin, dapat magkaisa na mapapurihan sana ang ating Panginoon. Amen? So ano ang mga bagay na nasa atin na pwedeng magamit natin para sa ganun ay maipakita natin that our life is a blessing unto the Lord. Amen? Let us remember that worshiping God is not just by words, by mere words. Na yung sasabihin natin, oh, praise the Lord, di ba? Kung nadulas tayo, oh, Jesus. Oh, praise God, hallelujah. Nakagat mo yung dila mo, hallelujah. Di ba? Hindi po sa salita lamang na masasabi na we are really blessing God. There should be an evidence. And yung evidence po na talagang binibigyan natin ng tunay na papuri ang ating Panginoon ay kung paano po natin i-manage ang mga bagay na nasa loob natin. Unang-una po, na maipapakita natin that we are really giving God, we are really blessing the Lord. The holy name of God is when we manage our mouth. Amen. Oh, mouth muna. Mauuna yung ating bibig. Sabi ng Panginoon, ngayon na po na tayo ay binabago ng Diyos, sana may pagbabago na. At makikita natin dito sa salita ng Panginoon that God intended us to change from glory to glory. Amen? Napaka-questionable ng ating pagiging Kristiyano kung ang tagal-tagal na nating Kristiyano pero walang pagbabago sa ating mga buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil nung talagang naging seryoso na tayo na nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi man po tayo maging perfect talaga. Okay? Kasi ang hirap maging perfect, lalo na we have the nature, we have that sinful nature. Amen? But we thank the Lord because of His grace ay naitatama po ang ating mga buhay. So how are we going to manage our mouth? In Ephesians chapter 4, verse 29. Tignan nga po natin ang Ephesians chapter 4, verse 29. In order for us to really bless the holy name of God, we need to guard our mouth. Amen? Sabi niya dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Yan. Hindi na po yung mga unwholesome talk. What are the unwholesome talk? Yung mga hindi na walang katuturan ng mga bagay-bagay. The things that we say before, mga curse, dirty language, filthy language, mga bad words, di ba? Ang hindi natin magmura noon. Pero salamat sa Panginoon dahil unti-unti po binabago ng ating Panginoon ang ating pananalita. Why? It's because our life is no longer for our own glory. Our life is no longer our own. So, ginagamit na ng Panginoon ang ating mga buhay in order na maging ilaw dito sa mundo dito. At magsisimula yan sa ating mga bibig. Manifestation of God's presence in our life will be evident. Maipapakita sa pamamagitan ng ating pananalita. Ayan. Kaya dalawa ang bakod ng dila natin eh. Hindi ba tayo nagtataka? Bakit kaya may bakod ang dila? Kasi delikado. Tingnan natin ang Proverbs 12:18. In Proverbs 12:18, sabi niya, there is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing. Tingnan niyo ang effect ng salita. Kung hindi yan pinag-isipan, it is like a sword na nakakamatay. Amen? And the tongue has the power of life and death in Proverbs 18:21. Tingnan niyo ang power ng tongue. It has the power to bring life and death. Those who love to talk will reap the consequences. Yan. So mag-ingat po tayo sa gamit po ng ating mga bibig, sa gamit po ng ating mga dila. Kaya dalawang bakod ang inilagay ng ating Panginoon in order na
pag-isipang mabuti ang sasabihin. Amen? Lalong-lalo na tayo ng mga Kristiyano. Sabi ng ating binasa, kung babalikan natin yung 12:18, sabi niya, the tongue of the wise brings healing. But the tongue of the wise, but the tongue of the wise brings healing. Yan ang maganda. Sana healing ang ipoproduce ng ating mga salita. Sana healing and encouragement ang ibubunga ng ating pananalita. Amen? Ayan. Because we are accountable. Kapag ang isang tao ay nawala sa presensya ng Panginoon, it's because of our own doing or the words that we say. Ayan, delikado po yan. We will be held accountable for their life kung hindi po tayo magbabago. But we praise the Lord that God is in control and God is the creator of our mouth. So dapat lamang po mga kapatid na ang ating mga bibig ay maggamit po to bless the holy name of God. Amen? Pero mag-ingat dahil Friday ngayon, Friday group, day off ng mga Friday group. It's their time to worship God. How about tomorrow? Ano ang gamit ng bibig natin? Ngayon is pang-praise. Diba? Pang-praise, pang-encourage. But how about tomorrow? The next day? Hanggang next Friday ulit? Hindi pwede. Kaya isa lang ang ginawa ng Panginoon na bibig natin. Kasi mamimili ka kung ano ang panggagamitan mo. Kung dalawa sana, side, mouth A, mouth B, di ba? Pang-praise, pang-murmur yung kabila. Mabalin siguro. You have two mouth. Pero, isa lang ang ginawa ng Panginoon. In order that we will choose kung ano ang paggagamitan natin sa ating mga bibig. And we praise the Lord dahil ang gusto po ng Panginoon is tayo po ay maging daluyan ng pagpapala para po sa iba. That's why we need to be careful with the use of our mouth. Amen? Dahil may kapangyarihan ka to utter life or death to a person. Kaya yan, dapat po nagmamanifest sa atin sa ang pagbabago po with the words that we use, with the things that we say. Kaya ngayon, think before you say something. And if you are angry, do not make a decision. Automatic wrong yun. Well, if you're angry, galit ka sa isang tao, kaya tignan ninyo ang mga sa mga estado ng mag-asawa. Nag-away sila. Stay na tan! Stay na tan! Diba? Out of anger, maghiwalay na tayo. Ibalik na kita sa magulang mo. O out of anger, nakapagbitaw sila ng wala kang silbing asawa. After how many anak, wala siyang silbing asawa. Diba? But out of anger, nakakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi talaga natin pinag-isipan. Amen? And this is one thing that we need to control. Tayo po na nananampalataya na sa Panginoon. Hindi na po sana kagaya ng dati. Amen? Another thing that we need to manage properly in order that we can bless really the holy name of God. God demands that His holy name should be ay mapapurihan ng tunay. Hindi lang yung temporary at hindi lang yung shallow lang o kaya superficial worship. God demands that talagang mapapurihan ng tunay ang ating Panginoon. And so, kailangan natin i-check lahat ng parte ng ating mga sarili, ng ating buhay so that para yung lahat ng ating gagawin ay talagang magbibigay ng papuri sa Panginoon. So after our mouth is our mind. Okay? And we always hear that the mind is the battleground. Doon nag-aaway-away ang maraming decision. Doon nag-i-create ang mga plano. And sometimes inisip, nabuo sa isip, yung plano, and then isinagawa or anong tawag nito? Na-nurture doon sa ating mga puso hanggang sa ipinatupad ng bibig or ipinatupad ng kamay. Everything ay nandun sa isip, nagsisimula lahat. Yung plano natin, yung mga binabalak natin sa ating mga buhay, it starts with the mind. And when it is conceived, when it is planned, sa Ilocano is sabi niya doon, basta nag-start sa isip and then yung puso.
nabuo iti panunot, insikong iti puso, santo inaramid, or insawang itinubig. Amen. So, tama yung sabi ng salita ng Panginoon that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yes, itong bibig mo, pahamak din yan, ipapahamak ka na. Akala natin magaling tayong magtago ng ating mga emotions, pero with our words, with the things that we say, nabubugin po kung ano ang nasa loob ng ating mga puso. Amen? So, we need to be careful. We need to manage our mind well. And in Romans chapter 12 verse 2, ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Do not copy the behavior and customs of this world. God had already set us apart. Tayo po ay hiniwalay na ng ating Panginoon bilang kanyang mga alagad. And we are so privileged. Ikaw ba naman ang isang sinner na pipiliin ng Panginoon? Amen? But you see, Jesus came not for the wise and for those who na walang sakit. Jesus came for the lost, for the sick, for those who needs His saving grace. Amen? So sabi niya dito, now that we have come to know the Lord and God has set us apart for the glory of His name to be an instrument of righteousness, sabi niya, do not copy the behavior and customs of this world. Huwag na nating balikan ulit or huwag na tayong makiuso o huwag na nating gawin. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Yes. Because you are what you think you are. Naintindihan ba natin yun? You are what you think. Kaya, mag-ingat tayo with what we say with children. No? Lagi natin sinasabi, ay, bobo ka kasi, tanga ka, wala kang makinabang. Ano? You are useless. You are stupid. Oh. Words are spirit. So we need to be careful because God had transformed our mind, and He has changed us with the way we think. Kaya yan, nagbabago na ang ating mga isip. Hindi na tayo puro na lang kayamanan, puro na lang kung ano ang ikaliligaya natin, o yung kung ano, paano ba tayo manlalamang sa ating kapwa. We've been there, di ba? We've thought many times in our lives, how are we going to gain from other people, to benefit from other people. But we thank the Lord dahil ayan, binabago po tayo ng Panginoon. God is changing the way we think so that we can glorify our holy God. Amen? Ano ba ang sabi ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 1 verse 10? I appeal to you, dear brothers. Sabi niya dito, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church. Rather, be of one mind. Yan. Bilang mga alagad ng ating Panginoon, we are here to bless the Lord. Amen? We are here to glorify God. And one way of blessing the holy name of God is to be one in our mind. United sana tayo, nagkakaisa sana tayo sa lahat ng ating gagawin. Paano ba magkaisa? Sana one purpose, one thought, to glorify God. That is our common denominator. Ano? Yung common ground natin is to glorify God. So whatever differences that we have, hindi na yun ang ima-magnify natin. Ang ima-magnify natin, ano ba ang purpose natin? Bakit tayo nandito sa tahanan ng Panginoon? Ano ba ang purpose natin kung bakit tayo dumadalo sa trabaho ng ating Panginoon? Ano ba ang purpose natin? O sige na, sagutin mo nga ang tanong na ito. What's your purpose in coming to church? Do you have any answer? Awan? What's your purpose in coming to church? Of course, to give the glory to God, to please the Lord. But we cannot please the Lord kung hindi nagmamanifest yung pagkakaisa. Kaya importante po sa samahan, importante po sa ministry, importante po sa loob ng church, mga kaibigan, na mayroong pagkakaisa. Amen. If there will be division, ano ang gagawin natin? Dapat may humility.
Hindi maiiwasan na may mga bagay na hindi magkakaintindihan. May mga bagay that will rise up para, Satan is there to sow discord. Pag-aaway-awayin niya ang mga anak ng Panginoon. Pero kung alam mo, at meron yung karakter ng ating Panginoon sa atin, hindi tayo papayag na magtatagumpay ang demonyo sa ating kalagitnaan. Amen? So, we should be of one mind, one purpose. Ay yan, ang maganda is kapag meron, makikita ang pagkakaisa ng bawat isa. If there are exhortations or there are things na, prayer and fasting daw natin ngayon, kailangan ipanalangin natin to. Everybody is in. Ganito daw ang kailangan nila sa Pilipinas. Meron daw tayong i-a-adapt at church or meron daw tayong susuportahan na simbahan na ipapatayo sa kasuluk-sulukan ng probinsya na ito. Everybody, okay po, Pastor, yes po, Bishop. Ay, ang ganda, that we are all in one mind, in one purpose, to build the kingdom of God. Amen? Pero kung nyaman na tayo magpagana, wala amin. Kung tayo, kung sinasabi natin gano'n, ay delikado ka kapatid. Amen? So, we thank God that God has changed our mindset. Kung noon, madali tayong masaktan, madali tayong magpagarot. Anong pagarot sa Tagalog? Magduda, ano pa? There's hindi ko alam ang Tagalog. Parang lagi kang parang paranoid ba? May mga ganun na tayong iniisip noon. Pero ngayon, dapat po mga kapatid ay para lang po sa kapurihan ng Panginoon. Ang focus po sana ng bawat isa sa atin. Amen. Okay. Ano pa? Ano pa ang sabi ng salita ng Diyos? In 1 Peter chapter 1 verse 14. Tignan nga natin. 1 Peter chapter 1 verse 14. Ano ang sabi niya in the next verse, please? As obedient children, bilang mga anak na ng Panginoon, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Yes, dahil tayo ay naging ignorante sa katotohanan. Kaya yan, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Akala natin yung sinasamba natin noon ay tama. Akala natin yung mga tradisyon na ating ginagawa noon ay okay lang. Pero ngayon, na lumalalim ang pagkakaunawa natin sa salita ng Panginoon, ang dami-dami pala natin nagawa na out of our ignorance, akala natin tama, ay mali pala. Amen? So, salamat sa Panginoon dahil sa pakikinig natin at pakikinig, ayan, nabubuksan po ang ating mga isip. Ang isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon is yung transformation na ginagawa niya sa aking father. Hindi ko although nag-church ang aking father. Pero alam niyo naman na sometimes yung mga traditional na churches wherein only the minister ay the only ones who are allowed to open their Bible. So naging ignorante tayo sa salita ng Panginoon. So akala nila tama yung mga ginagawa natin noon. Pero as we go deeper into the Word of God, makikita natin ang dami-daming mali, ang dami-daming masama na ginawa natin normal sa ating mga buhay. But out of ignorance. Kaya totoo yung sabi ng salita ng Panginoon, we will know the truth and the truth will set us free. Amen? That's why my father, nagagamit siya noon na para kausapin yung mga patay, o kaya mayroon kasing tradisyon sa lugar namin in the Cordillera wherein we call it bayao. They sing to the dead. They talk to the dead. And akala natin tama. Akala ng mga gumagawa ay tama kasi kinakausap mo yung patay. Pero kung pupunta pala tayo sa salita ng Panginoon, ano ang sabi niya? Kinamumuhian at kinasusuklaman ng Panginoon ang makipag-usap sa patay. Amen? Kaya yan po, lumalalim ang ating pagkakaunawa sa salita ng Panginoon. Kaya nawawala po ng unti-unti yung mga bagay na ginagawa natin out of our ignorance. Amen?
Noon nagtitirik tayo ng mga kandila sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Akala natin tama, pagpapakita ng pagmamahal. Pero hindi pala yun. Kaya ito din ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. While the people you love are still alive, tell them that you love them. Make a way for them to feel that they are loved. Forgive. Ask forgiveness kung kailangan. Huwag mong hintayin na hanggang nasa kabaong na sila tsaka tayo sisigaw ng, Mama! Mama! I love you. Once a person dies, wala na po. It's too late to say I love you. It's too late to hug. It's too late na pasuotin ng magandang sapatos o kaya lagyan ng hikaw o kaya nung buhay hindi mo wala kang interest. We have a neighbor. Nung buhay yung mama nila, ay nag-house to house para lang mabigyan ng brown sugar. Kasi uso pa, hindi pa masyadong uso ang mga white sugar doon. During our time when we were children, yung brown sugar, syempre di ba kung ilagay mo siya sa hot water, nagbo-brown yung tubig. So, it's enough for her na makita yung water na clear, na mag-brown. Yun na yung coffee niya. Kasi wala siyang pambili ng coffee. So, ang ginagawa niya, nag-house to house para manghingi ng brown sugar para yun lang ang pangkulay niya sa tubig niya. And that's coffee for her. For a long time, gano'n ang ginagawa niya. So, sige, brown sugar, brown sugar, brown sugar. Hindi makapag-provide yung mga anak niya. I don't know if they do not have any capacity or they do not really care. Pero alam niyo nung mamatay, naging malansa ang barangay namin. It's because, ilang baka, ilang kalabaw ang kinatay nung namatay siya. Bakit nung patay? Kaya pala nilang sustentuhan ng baka, kalabaw. Bakit nung buhay, hindi mabilhan ng baso ng Nescafe? Bakit nung patay? Tsaka kaya palang kumuha ng kalabaw, baka, baboy. Ano magagawa na ng patay? Wala na. Di ba? Logic. Isipin natin mabuti. Aanin mo, tama yung sa labi kain. Aanin mo ang damo, patay na ang babae. That's why we teach here at this time. Habang buhay ang natin mga mahal sa buhay. And if there are issues, if there are unsettled hurts, or may pag-aaway-away sa mga bagay, isettle na natin habang buhay pa. At kung ikaw ang magiging paraan ng Panginoon para magkaroon ng reconciliation, then do your part. Especially if you are a Christian, God demands that you will become the light of your family. Amen? Kaya yan. Bilang isang Kristiyano, pinapatapang tayo ng Panginoon. God has given us the courage to really go into the territory of the wolf to bring the light of Jesus. To go to the darkest part of the world to bring the light of Jesus. Amen? So mga Christian, if you love your family, then tell them now. Walang problema sa mga taga-lowlands at saka sa mga taga-Katagulugan. It's easy for them to say, I love you, I miss you, thank you. It's easy for you to do that. But for the Cordillerans like us, pinakamahirap na gawin na for us. Because we are not expressive, we are not used to express our feelings. Hindi kami ma-I love you. We do not say really thank you or I love you. No. Pinakamahirap na ginagawa niya. But when one minister came in the church, when we were still in our old worship hall, sabi niya, ang Christmas gift ko sa inyong lahat ay calling card. Yung card na kinikiskisan na gano'n. Tapos i-register mo yung number doon sa, wala pang cellphone noon eh. I-register mo doon sa telephone booth. Kaya ang ginagawa, kapag day off, mahaba ang pila ng mga telephone booth. Kasi kailangan mag-long distance sa Philippines. Walang cellphone, letter lang, o kaya ano yung tape. Voicemail, mga ganun ang pamamaraan mo. Kaya mapalad kayo na nag-abroad ngayon. Hindi lang cellphone ang meron pang video call. O di wow.
Diba? Pero during our time, ganun. And so, ang binigay niya sa amin, okay, I will give you all calling cards, call your parents, and tell them you love them. Sa mga Ilocano at mga Katagalugan, walang problema, pero kami mga taga-Cordelia, naku, parang hindi kami parang mahihilo na kami ba? Dahil hindi kami parang mga pusa na hindi makaanak. Ikot ng ikot. Kaya ba, I tried kasi yung word na na-receive namin, parang sinabi na, ibinigay na sa yung means, hindi mo pa ba gagawin? So I also tried. I called my parents, pero paligoy-ligoy sabi ko. Paligoy-ligoy lang ako, hindi ko talaga masabi na, Mama, I love you. Pero nung sabi na ng operator, you have 15 seconds for this call. 10, 9, 8, hindi ko pa rin masabi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, I love you, Mama. 1. Siyempre, hindi ko na narinig ang sagot kasi yung last second ako I love you, Mama. Pero the following day, yung pamangkin ko tumawag sa akin, sabi niya, Auntie, ano ang sinabi mo kay Lola kagabi? Sabi niya, ganyan. Bakit naman? Magdamag na umiyak si Lola. Doon ko na pagtantong, hindi alam ng nanay ko na mahal ko siya. Kung isang bagay na iiyakan mo, matatouch ka. Whole night na hindi ka matutulog, touch na touch ka talaga. I thought, alam nila. Kasi we have this impression na nandun sa isip nila, ay, automatic kapag anak ka, automatic mahal mo ang nanay mo, automatic na mahal ka ng nanay mo. But sometimes things need to be, we need to say things. Kailangan sabihin, kailangan i-declare. Amen? So doon ko nalaman na hindi alam ng nanay ko na mahal siya. Pero nung nasabi ko, I love you, Mama, ay parang nanghina na parang binunot ang buong pagkatao. Nakahawak ko sa telephone ko, hinahina ako. Dahil lang sa I love you. Amen? But my point in here is that we need to do things para ma-glorify ang ating Panginoon. Pero ano ang effect nun? Nung na-deliver ako emotionally, nasabi ko na ang I love you, ang dali na lang sabihin na, Mama, God bless you. Mama, Jesus loves you. Bakit? Na-open yung emotional aspect mo, na-deliver ka emotionally. It's easy now to say the love of God. Amen? Kaya yan. As obedient children of God, we do not conform to the evil desires. Hindi na yung ginagawa natin noon ang dapat namumuno sa atin out of ignorance. Amen? Kaya merong pagbabago sa atin ngayon. Kaya yung father ko, sabi ko nga habang nakikinig siya sa salita ng Panginoon, ngayon kung may tumatawag sa kanya para magpunta, para magbayao, ay sabi niya, hindi ko na ginagawa yan kasi masama pala sabi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. So you see, yung salita ng Diyos mismo, yan ang magbibigay ng pagbabago sa ating mga buhay. Yung mga napapakinggan natin na salita ng Diyos, yan ang magbibigay ng wisdom sa mga nakikinig ng tunay. Amen? So ano pa? Ang ating i-manage so that we can really bless the Lord, yung tunay, wholeheartedly, is yung ating emotions. Yes. Yung emotions natin, kailangan natin i-manage yan. Yung mga mood swings natin, may mga mood tayo, ngayon mood na tao pa naman tayo. Tayo mga babae, alam niyo naman, may mga mood talaga tayo in 1 month. Talagang merong mood, nakakaibang mood. Amen? But we praise the Lord because as Christians, dapat manageable yan. Hindi sana tayo nagpapadala ng ating mga emotions. That's why in Philippians chapter 4 verse 6, what does it say? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. You see? In our emotions, if you feel like you are betrayed, if you feel like naloko ka, na-scam ka, pinaglaruan ang emosyon mo, pinaasa ka, diba? People struggle because pinaasa sila. Akala nila tunay. And then later on, na-betray sila. Just like in a relationship. Amen? Kaya kayong mga dalaga pa, ay tayo pala. Kalimutan ko. Yung mga dalaga, okay na kami kasi at least papunta na yung mga taon namin, we do not desire anymore. Pero pa yung mga bata-bata pa, yan, pag-isipan.
Amen? Huwag tayo mag-decide dahil lang na-pressure tayo or huwag tayo mag-decide dahil lang gusto mo para tumigil na ang mga nagsasalita. Even in marriage, merong policy ang Panginoon. It's not the policy of the church, but it is a command of the Lord. Amen? Kaya kayo po, na mga dalaga na nanonood, even sa relationship, ibigay mo natin sa ating Panginoon. Amen? O kung nabitray man tayo, naloko man tayo, kung kagaya ng utang, may umutang sa'yo, hindi ka binayaran, and then nowhere to be found. O, masakit talaga. Pero, ibigay na natin sa Panginoon, huwag natin pag-islagalan, huwag nung hayaan na yan ang maging downfall natin. Amen? So, emotionally, ano ang gagawin natin? If you are going through emotional distress, depression, kalungkutan, yung mga mood swings na sometimes, palagi naman ako nasa church, nag-a-attend naman ako palagi, pero bakit ang layo-layo ko sa Panginoon? Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Bakit kaya wala akong peace of mind? Kahit napakatahimik ng kapaligiran ko, pero bakit ang gulo-gulo ng isip ko? We bring it to the feet of Jesus. Amen? Somebody testify. And it is the Lord who worked during the time. Kasi kung napanood niyo yung testimony ng isang brother na dumaan lang, magpaparenew lang siya ng lisensya niya in Baguio, and then nakita lang niya yung tarpaulin natin doon sa labas ng church, doon sa Elisa. Ang nakakot ng kanyang eyes is the word healing. And then God spoke to him in his heart. Talagang nag-deal ang Panginoon, why don't you try? Kasi ito, kapatid pala na ito, ang dami ng mga anxiety sa buhay, ang dami ng mga iniisip na hindi nakakapagbigay ng kapayapaan sa kanyang isip. All he thought was, parang may insomnia siya. Kaya syempre, kung insomnia, medical issue yan. So medical din ang, alam niyo, in this world, dahil medical problem, medical din ang kasagutan. But when we become spiritual people, makikita natin na kahit yung medical issue, ang kasagutan is spiritual. And it was true. Dahil yung akala niya na insomnia, na pinagdadaanan niya ay kailangan niya ng gamot, doktor dito, doktor doon, hindi pa rin makatulog. But God had already been impressing in his heart to try yung nakita niyang word na healing doon. And so the following day, he went kasi meron every day po ang healing crusade natin sa Irisan and even sa Trinidad. Yan po yung program ng ating mahal na bishop to really revive yung patuloy every day na pag-worship at pagpananalangin. Kaya yan, he went, and then for the first time na nag-attend lang siya doon, nakapakinig lang siya ng salita ng Panginoon, and then cliname niya talagang inangkin niya yung promises of God na napakinggan niya sa message ng nagbahagi ng tagapagsalita ng Panginoon. And then when he was prayed for by our brethren or by our pastors in the Philippines, naramdaman niya talaga yung healing niya. And then when he went home, nakatulog siya. Yung insomnia niya, na ang tagal niya na hinahanapan ng kasagutan para gumaling siya. Yun lang pala, presensya ng Panginoon. Kaya siya mismo ang nag-testify, sabi niya, all I thought was, I'm going through some medical problem. Hindi ko pala alam na that is already connected to my spiritual aspect. And so, when he tried the solution, coming to the Lord Jesus for healing, he is healed. And then, nag-attend sila as a family, nag-testify din doon sa church natin sa Irisan. Ganyan po ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? We bring everything, even our emotions, our wounded heart. God is close to the broken-hearted. Mas nauunang umiiyak si Lord kaysa sa'yo. Paiyak ka pa lang, lumuluhan na ang Panginoon. Di ba may kanta na yan? You cry when I cry. Di ba? Umiiyak ang Panginoon. Every time that we cry, He also cries. Kaya, we bring everything to the Lord. Yan po ang kasagutan. If there are things that are, that may break us emotionally, we bring it to the Lord Jesus in prayer. Amen? Ano ba ang i-manage natin in order that we can really give the Lord the highest praise and we can bless the Lord?
wholeheartedly is our wealth or money. Amen? Ano ang sabi nga dito? That's why, yan. Sometimes we are being questioned or people mock us because of our consistent teaching about giving. But if we really understand the Word of God, kung talagang i-open mo ang buhay mo, ang puso mo at isip mo at talagang babasahin mo ang salita ng Panginoon, worshiping the Lord ay mayroon talagang kaakibat na pagbibigay. Hindi po ito katuruan ng free believers o ng simbahan lamang. Ito po ay katuruan ng salita ng Panginoon. Even the people of long ago, yung mga tao in the Old Testament, when they come because of their victory and they want to thank the Lord, they offer their tenth, they offer their tithes, they offer their offerings as an evidence of their thankfulness or gratefulness to God. Amen? And we practice. We practice until today. Pero ang tao kasi, yan, naging matalino ang tao. Na to the point that they question the Word of God. But, if talagang gusto natin maglingkod sa Panginoon, makikita natin na pati po ang ating mga kayamanan ay kasakop po ng pamamahala ng Diyos. It is I who gives you the ability to produce wealth. Yun ang salita ng Diyos. Oo nga naman. Sometimes we take the credit, sasabihin natin, ako ang nagpuspos, ako kaya ang nagpuyat, kaya ako may sahod ngayon. But kung wala kang kalakasan, kung hindi ka bibigyan ni Lord ng kalakasan, hindi ka bibigyan ni Lord ng ability para makapagtrabaho, wala. Kung aalisin ni Lord ang lakas ng katawan mo, at ma-paralyze ka, for example, how can you produce wealth? None. Diba? So, everything that we have ay galing po sa ating Panginoon. And it's but proper that we worship and we bless the Lord with our wealth. Amen? Worship the Lord with your wealth. Sabi niya gano'n. Because it's but proper na ibigay natin what is due to the Lord. And in Psalm 62 verse 10, let's see. Psalm 62 verse 10, ano ang sabi niya? Don't make your living up by extortion or put your hope in stealing. Huwag tayong mamuhay sa mga produce ng pangluloko or sa mga huwag natin ipamuhay ang mga pera or kayamanan na nagmumula sa pangluloko o pagnanakaw. Okay? If your wealth increases, don't make it the center of your life. Oh, ito po ay gabay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We thank the Lord that God is blessing us and prosperity is a plan of God for all mankind. God has promised prosperity. Diba? In Jeremiah chapter 29 verse 11, that it is God's plan and will na ikaw at ako ay mabuhay ng masagana. Hindi po masamang maging masagana. Amen? Pero mag-ingat po tayo. Dahil sabi ng Panginoon, kung maging masagana ka, kung yumaman ka na, dumami na ang kayamanan mo, don't make it the center of your life. And ito po ang isang delikado. Marami po tayong nakita ng mga tao, nung hindi pa sila mayaman, oh, they are so zealous and they are so devoted to God. Lord, ang lapit-lapit nila sa ating Panginoon. Pero nakatikim na sila ng kayamanan, I know where to be found. Kaya tama ang salita ng Diyos. Those who wants to get rich fall into a trap. Trap, alam mo ba yung trap? Na akala mo, naghahanap ka lang ng pera, pero kung hindi ka mag-iingat, baka pumuno yan. O kaya yung trap, alam mo yung butas, tapos tinakpan ng mga damo. Kung lalakaran mo, for example, akala mo safe ground yun, bigla kang na-shoot. Sometimes things comes in disguise. Kailangan maging wise po tayo. Hindi po masama na yumaman dahil plano po ng Panginoon na yumaman po tayo. Okay? Hindi po masama ang pera. Money is not bad. Money is not sin. We need money in order to survive. Pero kailan nagiging masama? The love, when we love money. Kung naging pera ang sentro ng buhay natin, dyan po sumasama ang pera. Amen?
Kaya yan, salamat sa Panginoon dahil palaging ipinapaalala in order that habang tayo po ay lumalago at tayo po ay sumasagana, tayo ay nakaka-receive ng mga biyaya na mula sa Panginoon, pinagpapala ng Panginoon ang trabaho ng ating mga kamay. Huwag po natin kalimutan, huwag po natin gawing sentro ng ating buhay. Amen? Kaya we need to be grounded. And one thing in order for us to be grounded is to give what is due to the Lord. You know, kapag naging nasanay na tayo na binibigay natin yung ikapo ng lahat ng tinatanggap natin, you will always be aware, you will always be conscious na everything that you have ay galing po sa Panginoon. Laging na ipapaalala na, ay, kay Lord ito nanggaling, ay dahil sa Panginoon, kaya ako nagkaroon ng ganito. That's why it's good. The Bible tells us that we do not neglect giving God what is due. What is due Him. Amen? Para pagpalain ng Panginoon yung 90% natin. Amen po ba? Pero alam niyo po, hindi kailangan magalit kung naipipreach man ang mga ganitong bagay. Hindi po natin kailangan magalit sa church, kung magalit sa mga tao na nagtuturo ng ganito. Because we do not get down from the pulpit to open your wallets. Huwag kayong magalit sa MC. Tama yung sila. Hindi na lang siyang mag-exert ng giving. Hindi naman siya bumababa para buksan ang ating mga pitaka. Ang trabaho po natin, mga kapatid, ituro po kung ano ang salita ng Panginoon. And we praise the Lord that our obedience, our doing, our giving of our tithes and offerings is coming out from our willingness to obey the command of God. Amen? So far, wala naman kaming pinilit, mag-tithes ka! Nasaan yung wallet mo? Wala naman. Salita lang kami ng salita dito. Amen? Yun yung the words that we learn will set us free. At makikita mo doon na yung ikapulang na 10% na yan, ay, ang daming benefit na ibibigay ng Panginoon para sa 90% na natira sa iyo. God has promised that He will prevent pestilences. What are these pestilences? Hindi lang yung mga peste na literal. Pestilences, bankruptcy. If you have a business, God will cover your business from being bankrupt. God will cover your business from mga nangyayari in the business world. Yung stability. Okay? Kung trabaho naman yan, what is the pestilence in the world? Termination. Peste at termination. But if we are faithful in giving what is due unto the Lord, kung babasahin niyo ang Malachi chapter 3, from 7 to 12, makikita mo doon yung promise ng Panginoon dahil lang sa pag-uuwi natin na pagbibigay ng ating mga ikapo. Amen? We pray about that. But the word of the Lord is that, sabi niya, kung saan ka kumakain, doon ka magbibigay. There that you give, be careful, sabi ng Panginoon, be careful that you do not go and offer to anywhere that you please, kung saan-saan, but go to the place the Lord your God will choose. At doon natin ibibigay ang ating mga paghahandog at pagbibigay sa ating Panginoon so that the provision, the promise of protection will be given unto us. Amen? Kagaya nga ng analogy na laging sinasabi ng ating mahal na bishop, kung kumain ka ba sa McDo, sa Jollibee ka magbabayad. Meron bang gano'n? Napanasan niyo ba? Kumain kayo sa Jollibee tapos sa McDo kayo nagbayad. Pwede bang gano'n? Hindi pwede. Amen? Kung saan ka kumain, doon ka magbayad. Kung kumain ka sa Jollibee, sa Jollibee ka magbayad. Kung kumain ka sa McDo ka magbayad. Ganon din po ang nangyayari sa spiritual natin. Amen? Yan. For more details about giving our tithes and offerings, our telephone numbers, mga hotline numbers po ng mga pastors natin dito sa Hong Kong are always open for inquiries or further explanation. Amen? Another thing that we need to, ang isa pang gamit po ng ating pera para mabantayan po ang ating, para hindi po maging downfall natin, is in Luke chapter 16 verse 9. Let's see, Luke chapter 16 verse 9, sabi niya, I tell you, use your worldly wealth to gain friends for yourselves.
so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Yan. Sabi ng Panginoon, yung kayamanan na ipinagkakaloob ko sa inyo, na pinagpapala ko kayo, ay gamitin nyo para sa ganun ay, you will gain friends. And who are these friends? These are people from the darkness na makakakilala sa ating Panginoon. Amen? Kaya yan, puspusan ko ang ating evangelism, yan, mga projects natin in order to bring the gospel, yung mga mission natin, yan. We praise the Lord dahil willing si Sister Melanie na pumunta sa Laos. Okay, so she will be the one na ipapadala natin doon sa Laos. And of course, we need to support. While na mag-grow ang trabaho ng Panginoon doon. And there are still a lot of places na nangangailangan ng ebanghelyo ng Panginoon. You know, in the Philippines, lalayo ng mga outreaches natin. Imagine ang tatlong sabihin na natin na 7 ilog tapos 5 bundok ang aakyatin ng mga pastors natin. Lalakarin ng mga pastors natin for only one soul. Iisang kaluluwa lang, iisang tao lang. Pero 7 ilog, 5 bundok ang aakyatin nila para makarating doon sa lugar na yan. Para lang sa isang tao na uhaw sa salita ng Diyos. That is where our offerings are going, to reach out these people. Pero kung susuportahan natin ang trabaho ng Panginoon, imbis na maglalakad si pastor at 2 araw bago makarating, at least man lang na merong pang fuel para magmotor na lang. Nakarating na siya kaagad. Yung 2 araw na travel niya, naging oras lang. O nakarating siya kaagad, nag-minister siya sa isa. O pupunta na naman siya sa isa. Pupunta na naman siya sa isa. If we are going to support the gospel, the fast propagation of the gospel, imbis na 2 araw na nag-travel at isang kaluluwa lang ang ma-reach out niya. Pero dahil sa suporta natin to bring the gospel to all nations through our financial support to the mission sa church na ito, imbis na isang kaluluwa lang ang ma-reach out ng alagad ng Panginoon, nakarami na siya. Bakit? Nasustain yung pang-fuel niya. Nagigets ba natin, mga kapatid? Yan. Yan po ang trabaho ng Panginoon na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. So we praise the Lord that we are using our wealth in order that we gain friends. Not for ourselves, but for the kingdom of God. At ano ang pangako ng Panginoon? Kung naubos ang kayamanan mo dahil sa kaka-evangelize mo, para makapagdala ng maraming kaluluwa na makakapakinig at makakakilala sa ating Panginoon, when it is gone, you will be welcomed into the eternal dwellings of God. Welcome, my good and faithful servant. Kahit gutay-gutay na ang damit mo dahil wala ka ng pambili. Kahit taubaw o kaya windubi na lang sana. Pero wala pa rin dahil inuuna mo ang trabaho ng Panginoon. Hindi ka makapagpabago ng sapatos, hindi ka makapagpabago ng mga damit. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit luma ang suot mo, pero ang makapapakinggan mo naman is, welcome, my good and faithful servant. Come into my rest. Ang ganda. Pero kahit naman lahat na binutas mo na lahat ng parte ng katawan mo para malagyan mo ng gintong earring. Kahit naka-Louis Vuitton pa tayo, Louis Vuitton, Chanel, at kung ano-ano pang mga brand. Kahit papalit-palit tayo ng sapatos na mamahalin, kung ang sasabihin naman ni Lord is, oh, I do not know you, sorry. Go into the eternal fire. Prepare for the devil. Kung yun naman ang mapapakinggan natin, kahit na nakakasuot tayo ng ginto, sayang. It's all about eternal life. It's all about our destiny in heaven. Amen? At ang kayamanan po natin ay maiiwan pong lahat. Kahit pa kahit pa nakapag-invest tayo ng marami, maiiwan po lahat pagdating po ng ating Panginoon. That's why the Lord said in His Word, do not make your wealth the center of your life. Once again, hindi bawal na yumaman. Pero kung yan ang naging sentro ng buhay natin, yun po ang mali. Amen?
Pero salamat sa Panginoon, tinuturuan tayo. And lastly, that we need to guard or we need na bantayan is our manner and character. Yes. Ano ang sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 1? Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, this is Paul, the Apostle Paul. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Yes. Tayo pong lahat ay mamumuhay. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, ito ang sabi ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, that we need to see our character. We need to guard our manners and character. Ano ang GMRC? Good manner and right conduct. Importante po yan. Importante po ang manner and behavior. Why? Doon natin ipinapakita yung fruit of the Holy Spirit eh. Amen? Hindi pwede na, lundag tayo ng lundag during praise and worship. Tapos pagkatapos ng praise and worship, ay na naman. Yung ugali na naman natin na dati ang nagkikita. And hindi na tayo nakaka-bless sa ibang tao. It's not about your performance. It will be your character. Hindi yung, ang galing-galing ng kapatid na yun. Ang galing niya mag-lead, hindi. Yung lakas mo ito, yung anong tawag nito, yung laging yung masungit. Yung mag-register sa mga tao. Amen? And we praise the Lord na binabago tayo ng ating Panginoon. So we need to guard our manner and character. Sabi ni Apostle Paul, let us lead a life worthy of our calling. We are called to be holy by God. Amen? Last verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ano ang ibig sabihin? This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Ay, dapat lang. Amen? If we claim to be one in Christ, if we claim that we belong to Christ, then we need to embrace the new person that God is giving us. We need to embrace the character, the pruning, yung pagliha ng ating Panginoon para tayo po ay maging kaaya-aya sa Kanya. Yung pagdidisiplina ng ating Panginoon. The old life is gone and a new life has begun. Amen? So sana po nakikita po sa ating mga buhay ang pagbabago po na dulot ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Because this matters much in our service to the Lord. Especially kapag tayo po ay nagagamit. Tayo po ay, sabi ng salita ng Panginoon, napapahiya ang pangalan ko. It's because of you. Sabi na sa mga disciples, sabi niya sa mga nananampalataya. Why? It's because nakikita ng mga tao na naglilingkod tayo. But then, at the same time, nagiging hindrance tayo or nagiging stumbling block tayo. Ano ang sabi ng Panginoon sa mga nagiging stumbling block? Kung tayo ay magiging stumbling block para sa ibang tao, ano ang sabi niya? Itali natin ang ating mga katawan sa bato at ihulog natin sa dagat. Diba? May verse na gano'n. If you become an stumbling block sa ibang tao, then anong sabi ng Panginoon? Mas maganda pa na itali mo na lang ang sarili mo sa bato and then itapon mo sa dagat. Napaka-grave ng consequence ng pagiging stumbling block. Amen? So mag-ingat po tayo kung yung character natin, yung manner natin, may manner of talking, manner yung mga manner natin in everything that we do as Christians. Yan, mag-ingat po tayo para maging blessing po tayo. And kapag tayo po ay nagiging blessing, God is also blessed. We are giving God the glory. We are blessing the Lord wholeheartedly. Amen? Okay, so ganyan po mga kapatid, ang aral natin sa hapon ito. Sana po lahat tayo ay, of course, hindi po tayo perfect lahat. Not even me. Okay? May mga flaws din ako, may mga mood swings din ako. But then, we need to be conscious. Na kung, kaya minsan, sometimes, the way I deal with my mood is just hayaan ko lang na lumipas. Kaya medyo nagkukulong-kulong na ako at tinawag mo na ako ng 3 beses. Hayaan mo na ako mag-hibernate. Let me manage myself. Kasi, rather than going out, tapos baka may masabi ka pa kung iba, magaling ka pa o kaya madabugan mo pa ang iba, hindi naging stumbling block ka pa. Hindi mas maganda nang suluhin mo na lang sa corner hanggang sa mahimas-masan ka.
Amen? So, because tayo ay ilaw sa mundo ito. So people see us. We are surrounded with such a great cloud of witnesses. And we need to be very careful with how we manage our life for the glory of the Lord. Amen? We do not do this for the glorification of ourselves, but we do this because we want to bless the Lord. All that is within us will bless the Lord wholeheartedly. Amen? So, ito lang po ang aking ibabahagi. And bago ko po ibalik sa ating MC, let us pray. Hallelujah. We thank you, Lord. We glorify your holy name, O God. And Lord, continue to mold us, O God, to be the servant that you want us to be. And Lord, salamat po, Panginoon, sa palaging pagpapaalala kung paano po kami mamumuhay, kung paano po kami magpupuri, kung paano po namin ibibigay ang tunay na pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Father, continue to mold us, O God, and fill us with your Holy Spirit, O God, because Lord, wala pong saysay ang lahat ng ito kung wala pong kapangyarihan na nagmumula po sa banal mong Espiritu, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat isa at tulungan mo kami, O God, to overcome our weaknesses in order that our life will become a blessing to other people so that whenever we bless your name, you are truly blessed, O God. Father, we thank you so much. Bless now your children, O God, even those who are watching online. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you very much, and God bless you.